Sa pagbubukas ng taong panuruang 2020-2021, ang kagawaran ng edukasyon ay humaharap sa isang malaking hamon dulot ng pandaigdigang pandemya. Matatandaan na mahigit 5 buwan na nang unang mag-lockdown dahil sa banta ng COVID-19. Sa kabila nito, hindi aniya maaaring ihinto o panandaliang itigil ang pag-aaral ng mga kabataan. Ang San Andres Vocational School ay isa sa napakaraming paaralan sa bansa na humaharap ngayon sa malaking hamon ito. Dahil sa banta ng nasabing sakit, magbabago na rin ang paraan ng pagtuturo at pag-aaral ng mga estudyante sa darating na pasukan. Modular Distance Learning. Iyan ang magiging alternatibong paraan na gagamitin ng San Andres Vocational School. Sa Modular Distance Learning, maaaring gumamit ng mga printed module o mga module na nasa digital format gaya ng CD, DVD, laptop, computer, tablet o smartphone ang mga guro at mag-aaral. Agosto 24 ng kasalukuyang taon, sinimula ng paaralan ang dry run ng nasabing learning delivery modality upang malaman kung ito ay magiging akma sa paghahatid ng kaalaman sa kanilang mga estudyante. Layon din ng dry run na ito na malaman kung ano-ano ang mga hindi dapat gawin upang maging mas madali para sa mga mag-aaral ang bagong pamamaraan ng pagtuturo sa kanila. Bago ang araw ng dry run, mahigit 1 buwan na naghanda ang 22 guro ng Senior High School Department ng nasabing paaralan. Mula sa pagdidisenyo ng mga modules, mismong paggawa nito hanggang sa paglilimbag. Sa tala ng School Supply Officer, humigit kumulang 17,000 na pahina ng papel, 15 unit ng printer at 40 bote ng ink ang nagamit para sa 3,700 na mga modules para sa 419 na estudyante mula sa 30 iba't ibang barangay sa bayan ng San Andres at ilang barangay sa bayan naman ng Virac at lalawigan ng Camarines Sur. Maaga pa ay nagtipon na ang mga guro na silang maghahatid ng mga printed modules sa iba't ibang barangay. Nangako ang pamahalaang San Andres sa pangunguna ng butihing alkalde, Mayor Peter Guo, na maglalaan sila ng 2 jeepney bus na sasakyan ng mga guro sa pagdidistribute ng mga modules sa mga barangay. Subalit isa lamang ang dumating sa takdang oras, kaya naman nagpasya ang iba na gumamit na lamang ng kani-kanilang mga sasakyan upang hindi na maantala ang paghahatid ng mga learning modules. Pasado 10:00 na ng umaga nang dumating ang isa pang sasakyan at nagpaliwanag na ito daw ay nagkaaberya kaya hindi nakarating sa takdang oras ng paghahatid ng module. Marami at iba-iba naman ang naging karanasan ng mga guro sa kanya-kanyang barangay na naka-assign sa kanila. Matatandaan na ang mandato ng kagawaran na walang sino mang mag-aaral ang maiiwan. Pinatunayan yan at isinapuso ng lahat ng guro. Matatarik na daan, ilang bundok at ilog ang tinawid ng isang guro para lamang ihatid ang module sa isang mag-aaral na ang tahanan ay nasa tuktok pa ng bundok. Maraming barangay na naging maganda ang pagtanggap sa ating mga guro at naging maganda ang pakikipag-ugnayan. Hapon na nang makabalik sa paaralan ang mga guro na galing sa malalayong barangay.
Ang iba naman ay nadatnan na sumasagot na sa mga katanungan ng mga mag-aaral tungkol sa kanilang unang lesson. Pagdating sa barangay dito sa sentro ng San Andres, wala pong problema kasi along the road lang naman ang barangay hall. Except sa isang barangay kung saan kinailangan tumawid kung 3 ilog. Sa ngayon, medyo maswerte kasi hindi maulan. Mababaw yung tubig. Nga lang, pag talagang kailangan mo nang marating yung barangay mismo, struggle is real kumbaga. Kasi kailangan mo na talagang dumaan sa tubigan. Then pagdating namin doon, medyo may problema pa kasi yung pagbigay ng module, mga estudyante sa barangay San Vicente, San Andres, malayo pa ang bahay mismo sa sentro. Ang siguro abutin ng 30 minutes to 1 hour bago marating yung bahay ng mga estudyante. So as a teacher, pagdating sa module, sakripisyo. Problemang na-encounter ko bukod sa pag-retrieve at pag-deliver is yung learning mismo ng bata. Kasi nakausap ko yung isang bata, mas gugustuhin nila yung face-to-face learning kumpara sa modular. Nasabi mismo ng bata na si mama niya hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya if ever may mga questions sila, hindi agad-agad matutugunan ng pansin. Lalong-lalo na yung signal ng network. As in, makikita mo na lang na mga cellphones doon ang nakasampay sa sampayan. May cellphone na nakabitin sa kahoy kasi nga naghahanap ng signal. May signal pero kung emergency ang kailangan ng bata regarding sa lesson, hindi agad matutugunan ni teacher kasi zero network signal doon. Ngayong araw, nakatakdang kunin o i-retrieve ng mga guro ang mga modules mula sa iba't ibang barangay na pinagdalhan nito noong nakaraang Lunes. Sakay ng 2 sasakyan na ipinahiram ng pamahalaang bayan ng San Andres, inumpisahan na ng mga guro ang biyahe saktong alas 12 ng tanghali. Pagkarating sa mga barangay, iba-iba ang naging karanasan ng mga guro. Marami sa mga barangay officials ang naging positibo ang pakikipag-ugnayan at pakikilahok sa ginawang dry run. Subalit, hindi maiwasan ang iilan na halos walang pakialam. Meron ding iba na sobrang natagalan dahil walang maayos na usapan sa loob ng barangay. Nagpaikot-ikot ang mga guro sa barangay dahil halos hindi na alam kung sino ang nag-retrieve ng modules. So, uya kami ngunyan kasi igwaning sarong estudyante na nagpasa sa mga kagawad, uya po nahubon sa bahay ning kagawad. So, pigpuntahan mi para daining mahubon na modules. Si Renalyn, ang mag-aaral na nasa tuktok ng bundok ang bahay. Pagputok pa lamang ng araw ay nagumpisa nang bumaba ng sentro ng kanilang barangay upang ibalik dito ang kanyang module dahil alam niya na sa araw na ito ay babalik ang kanyang guro upang kunin ang nasabing module. Narito pa ang pahayag ng ilang magulang, mag-aaral, at ang mga barangay officials sa isinagawang dry run. Siyempre po, ang masasabi ko po sa modular learning, ito po yung mahirap na parang kasi yung iba po yung natututunan natin sa face-to-face. Kasi po, kung may mga katanungan ka pong hindi mo nalalaman or hindi masasagot ng mga tao dito sa bahay, pwede mo itanong sa teacher mo. Pinaka-problema po sa modular, pag kinuha na po yung kopya ng module, wala na po kaming copy ng lesson. Kasi po, yung tungkol nga po dito sa modular, siyempre po, pag yung mga challenge dito is yung wala po yung mga ka-istorbo sa'yo is makakapokus ka po sa pag-aaral mo. Hindi po tulad pag nasa face-to-face po, hindi ka po makakapokus sa pag-aaral mo kasi andun yung mga classmate mo, aabalahin ka nun at hindi ka makakapokus dahil po sa cellphone. Alang-alang po sa mga estudyante, sa mga aki, para makaiwas naman po sa COVID. Okay. Yung pag-ano nila, yung kung paano sila kung makapasagos sila sa mga module na klase na Pasar. kung kaya nindang sa simba dun sa ito. Kasi sa kuya bilang isang magulang, di man ako masyado nakapag-adal, di ko siya mas gusto ninda, so talagang face to face. Tatanasa sa sila.
Sa modular, walang problema magayon nga dahil nakakaiwas sa COVID na mas maganda kasi hindi pa masyado magastos sa mga bata, hindi mga palugdog-lugdog. Makakaiwas pa talaga sa sa COVID. Sa distribution, talaga mas mahirapan kasi sa sobrang layo, mga isang oras ang lalakadin, pagka ma-distribute ka. Kailangan bago tatawag na lang namin na kung pwede, pick upin na lang dito. Hindi pag pupunta kami masyadong malayo talaga, kabuti ng 2 oras, Calamagon. Hindi po ako pabor sa modular dahil hindi naman po lahat ng estudyante ay matututo dito dahil hindi naman po lahat kayang matuto mag-isa gaya po ng TVL. So kailangan po natin 'di ba sa TVL actual na paggawa or sa performance. Dahil ako pabor sa modular. Depende na lang pala sa estudyante kung ang estudyante talagang gaaday ni gusto. Ilang estudyante ang pikanuhan ni. So ibang module, dahil manindanan siran ka boss. Sa ini sa module, sa obserbasyon ko, ang mali sa ini ang ko niyan, may subatid. Subatid po sa abot na madali. Dahil na-obserbaran ko masasarap kong pamangkin na grade 5. Nasasabutan niya, na-answer niya daw paano sa batid. Mas naging mahirap ang retrieval ng module dahil mayroong iilan na wala pa sa pick-up point ang mga ito. Sa sumatotal na 413 delivered modules, 395 lamang ang na-retrieve. Mayroon namang hindi pa talaga nakagawa dahil kasalukuyang nagtatrabaho para maghanap ng ikabubuhay. Natapos na sa module mo. Trabaho ko papa. Ano ang mga nasakitan mo doon sa cancer? Yung essay na yung junior high pa. Mas sa ilim mo mas magaling? Ganito o face to face? Mas magaling mamon face. Nasasabaw ka naman dahil lecture. Kapag module pa naman, siyempre pag hindi nasabutan, masakit ang pagkabot. Hindi maaayaman kung paano. Ika-5 na ng hapon nang makabalik ang lahat sa paaralan. Dito ay dadaan ulit sa disinfection ang mga modules upang matiyak na wala itong nakakahawang sakit. Hindi madali ang hamon na ito ng kasalukuyang panahon. Hindi ito biro. Mahirap. Sobrang hirap. Batid ito ng lahat ng guro na nagsagawa ng dry run.